Another day, another traffic. Grabe oh. Tuesday na Tuesday, sobrang traffic. Sabagay, holiday kahapon eh. So, ngayong week, ngayon pa lang talaga may pasok. Naglagay ako ng extension nung motorcycle horn button, pero parang wrong move. Nasasagi ko pa rin siya, nasagi ko siya kung dati. Kung dati kinakapos ako, ngayon naman nasasagi ko na siya. Pero mas malapit na siya. Yun nga lang, hindi ko mapwesto na maayos yung daliri ko. Pero okay na rin, tignan natin. Baka sanayan lang, kasi nung dati hindi ako sanay na dati wala lawit na pindutan. Ngayon kasi meron na. Feeling ko hanggang dito lang naman yung traffic. Pag nagpasa dito, hindi na traffic siguro yan. So ngayon punta tayo ng Cubao, kasi may gagawin tayo doon. Late na ako. Pag ganito lagi traffic, putik yan, talaga malilate ka. Time check is 6:42 ng umaga. Ang pasok ko 7. Sana hanggang dito lang yung traffic natin. Ayun, bala ko sana talaga kahapon, ang magiging ruta ko sana, papunta ako ng Project 4, saka ako didiretso ng Cubao. Pero nung tinignan ko, parang mas malayo para mas okay dumiretso ng East Avenue, tapos saka magkukubaw. So yun na lang yung susundin natin. Bilisan natin, pag pwede tayo rumatarat na tayo para hindi tayo masyado matraffic. Wow! Ang malupot ni Kuya sumingit. Kaya baliko yung yung signal light niya kakasingit nasagi siguro. So meron si Kuya nung gusto natin bilhin yung parang ano nga ba tawag yan? Basta parang unan, saka yung tinatakip sa mata pag natulog. Parang 2-in-1 siya. Kaso medyo namahalan ako Alam mo naman, ang budget natin sa Shopee, pag hindi gadgets, nasa 100-200 lang. Para nakita ko 300 pesos yata siya, or malapit na doon. Kaya hindi muna ako bumili. Unahin muna natin yung mga kailangan natin. Dito medyo maluwag na, pero magka-traffic ulit to pagdating natin ng Tandansora. Saka
Luzon. Laging traffic kasi doon. Kasi nga maliit din yung daan doon eh. Parang dyan din. May mga poste sa gitna. Unlike dito talagang wala oh. Malinis dito. Wala kasing station dito eh. Kaya ganyan. Ay, chill ride lang. Ayan o, traffic. Nakikita nyo ba? Ay, buti na lang last week nag long weekend, walang pasok hanggang Lunes, kaya medyo tayo energy. Pero iba pa rin yung traffic dito talaga sa Commonwealth. Dati hindi naman nagaganto dito eh. Traffic yata ngayon kasi may nagrarally. Parang ngayon yata yung sinabi nung isang jeepney group, Manibela ata yun, na magrarally sila ngayong week. Parang 3 araw sila magrarally ngayon. Pero hindi natin masabi kasi lagi naman talagang traffic dito. Paglagpas dito sa Tandansora na ba yun? Paglagpas dyan hindi na traffic, medyo na lang. Tapos didiretso tayo ng UP. Sa UP Techno Hub, doon naman ulit magka-traffic. Ganito lagi yung araw-araw natin kung sa City Hall tayo nagtatrabaho. Buti na lang naka-duty ako ngayon sa Matandang Balara, pero ngayong araw syempre pupunta tayo ng Cubao. Ay nako. So ano nga ba yung mga ginawa ko ngayong linggo? Mga ginawa ko ngayon, naggala-gala tayo. Tapos yung 2 days na pahinga natin, siyempre pinahinga lang natin, sa bahay lang tayo, no? Pero yung Sabado natin, pumunta tayo ng City Hall. So kung may time kayo, panoorin yung vlog na yun. Tinesting ko rin doon yung camerang gamit natin sa pagpa-vlog. Kung okay siya sa low light setting. Pero ayun nga, nung ine-edit ko yung video, kitang-kita naman na malabo siya pag low light. Madilim talaga. Though malinaw siya, pero madilim. Unlike talaga pag camera phone yung ginamit mo, talagang malinaw siya kahit madilim. Yun talaga kung yung natural na yung nakikita mo, yun siya. Pag malabo, di malabo. Pag malinaw, malinaw. Amoy ko na naman yung parang sunog na gulong. Sa ba yun? Yan ba yun sa pangalan na ito? Sa bus? Pero kanina ko pa kasi amoy. Ganda ng motor. May rides yata sila kuya. So yung ride safe sa inyo. Ang talaga na, amoy ko yung parang sunog na gulong. Saan kaya galing yun? Dala ko kanina sa yung motor ko eh. Pero nung medyo
parang nakalayo-layo ako doon sa ano kanina. Hindi ko na siya naamoy, pero ngayon aamoy ko ulit eh. Yan, dito medyo maluwag, tapos pagdating dyan pa-circle, traffic na naman. Ganito lagi dito. So kung ayaw mong malate, kailangan mo talagang agahan ng sobra-sobra. Kasi ito sisingit pa. So, dire-diretso lang. Uwian na ngayon ng mga BPO employee. Naalala ko dati ganyan din yung ano ko eh, uwi ko. Or yung ano, yung parang lunch break ko. Ang pasok ko dati alas 12 hanggang anong oras nga ba? Alas 9 ng umaga. So yung lunch ko mga gantong oras niya. Tapos stay sa office ng ilang oras, tapos uwi na. Hindi ko kinaya yung ganon kasi ano siya, alam niyo yung feeling na hindi mo na magawa yung mga gusto mo. Katulad niyan, pag ano, pagtanggap yung pasok mo, hindi ka makakasama sa gala kasi madalas karamihan ng gala ano, gabi talaga. Tapos umaga na uwi. Eh yung mga time na yun may pasok ka. Tapos alam niyo yung ano, yung feeling na ito na yung isa pang traffic. Umuusok yung ano, yung bus. Ayun no, umuusok. Umuusok ang kanyang gulong, sa kanya yata yung mabaho. Sira na yung brake. Ay put-put na. Nako, huwag kayo humarap dyan. Matumbok kayo, wala pa naman brake to. Umuusok na. Sigurado put-put na brake niyan kasi umuusok na eh. Sobrang ano, kakagamit siguro. Buti tumigil yung bus. Napansin siguro or sinita na. Ay hindi, dumidiretso pa rin. Hindi ko alam kumita sa camera pero ayun. Sana tumigil siya. I-check niya muna yung gulong niya. Makadamay pa siya. Kasi diretso. Punahin nyo na para hindi na tayo ma-traffic. Saka natin overtaken sa kabilang gilid. Ganun lagi yung ginagawa ko pag may tumatawid. So yun nga, alam niyo yung feeling na kaysa gumagala ka ng gabi, kasi sa normal na setup ng ano, pasok, pag umaga, trabaho hanggang alas 5 or hanggang alas 4, katulad sa case ko, hanggang 4 lang ako. Tapos afternoon, pwede akong gumala hanggang gabi. Pero pag ano ka, sa BPO ka nagtatrabaho, madalas yung ano, yung 5 to 12, tulog mo yun. Minsan nga ano eh, mas natulog ako na mas maaga. Parang pagdating ko dati ng 9 sa ano, sa bahay or 10, mga ganon. Ano yun, manunood-nood pa ako, magpapaantok pa ako hanggang, sabihin natin hanggang alas 3. Tapos diretso tulog na yun, alas 3 ng hapon yun. Tapos after mong matulog ng
ay pagising mo, magigising ka siguro mga 10, tapos 11 aalis ka, pagkatapos mo maligo sa kumain, ayun 12 dating mo ng office. So yung time na ano na yun, yung from 3 to 12, ano yun, pagkatapos pag normal days, pag alis mo ng office, pare hanggang 5 ka lang. Pagkatapos nun, pag 5 pwede ka nang gumala. Pero kung BPO ka kasi, katulad ko dati, tulog ako ng mga time na yun. So alam mo yun, hindi mo ma-enjoy. Tapos may time pa na ano eh, na kahit 2 days yung off mo, parang ang feeling mo 1 day lang. Kasi yung unang off mo, itutulog mo, so magigising ka ng gabi nun. Di pagising mo ng gabi, parang gamit mo na yung isang off mo. Tapos yung second day, yun lang yung may enjoy mo. Pero yun nga, yung sa second day, kailangan mo na ulit na matulog. Parang basta parang kulang siya talaga para sa akin. Punta kwento ko ng kwento, mamaya maligaw na ako. Pero wala pa naman tayo ng ease up. Alam ko ease up ako dapat liligo eh. So yun nga, bukod doon, kaya hindi ko ma-enjoy dati yung call center, ang pagiging BPO employee ko, kasi nga siya eh, syempre pag yung mga tropa ko, gabi talaga tumatambal yun. Eh syempre hindi mo naman magagawang tumambay ng gabi kasi nga tulog ka. Tapos papasok ka pagdating ng ng mga alas 11, kaya hindi ko na enjoy dati. Kaya madalas talaga pag uwi ko ng bahay, wala na akong makausap. Yung parang wala na akong tropa. Kasi nga pagising pag dating ko mga tulog pa eh, kasi nga madaling umaga. Kung hindi naman tulog, madalas sila tawag dito, nasa trabaho. Hindi ko tayo isabing nyo dahil tinuro siya ng map. So yun, bukod doon, pa ba hindi ko na-enjoy sa pagiging BPO employee? Siguro yung yung stress. Sa totoo lang madali yung trabaho ng BPO pag alam mo na yung gagawin mo. Pero nagpapahirap sa kanila minsan yung mga unexpected talaga na na mga work. Dito tayo. Traffic. Sa ibang work kasi parang bihira yung may mangyayaring unexpected. Pero sa BPO madalas unexpected talaga. Pasok, hindi naman tumagos. Lang umiinit. So yun nga, pag BPO employee ka, lagi mo expect na may aberya.
Yung tipong ano, okay yung client mo sa una, nagawa mo lahat ng gagawin mo, tapos biglang ano, mababad trip na hindi mo alam yung dahilan. So mahirap din, kailangan mong ano, alam mo yung mood nung ano, customer mo. Kaya yung nagpapahirap sa kanya. Tapos syempre bukod doon, yung ano nga, yung wala ka ng time para gawin yung gusto mo. Stoplight. Tapos ano pa ba? Bukod doon, nakalimutan ko. Yung ano, yung mga manager sa mga supervisor na kupal. Itong ano na to, itong part na to, isang beses pa lang naman ako naka-experience ng ganito, na bad trip ako sa supervisor ko. Kasi karamihan ng supervisor ko mabait eh. Kahit doon sa mga previous work ko bago ako nag-BPO. Kasi yung una kong work talaga is parang BPO din siya, pero yun nga, client base kami. Pero nung napunta ako dito sa last BPO ko, puro ano naman to, puro customer base. So ayun nga, yung customer kasi ano lang yan, hindi siya yung regularly na parang miss subscription ba tawag doon, or alam mo yun, yung parang sa tindahan, yung pupunta lang, bibili, tapos hindi mo alam kung may kita mo ulit. Unlike pag ano, pag client, ine-expect mo na makikita mo siya every month, every week, every day, parang gano'n. Daming traffic light dito. So yan nga, doon sa last work ko, doon lang ako naka-experience ng ano, ng pangit na management. Hindi ko na lang sasabihin yung ano, company. Yung company okay talaga siya, pero yung ano, yung way ng pagmamanage ng mga supervisor sa manager ang pangit. Late na kotse, MX-5. So yun nga, yun yung hindi ko nagustuhan dun eh. Bala ko nga sana magpapa 1 year ako dun, pero hindi na ako tumagal ng 1 year kasi nga sobrang inis ko. Tapos ayun, saka ako napunta dito sa current work ko ngayon. Ngayon magto 2 years na ako. Mas ano, mas maliit yung sahod, pero mas ano eh, alam niyo yun, mas at peace talaga ako pag ano, pag nandito ako sa work ko ngayon. Unlike do sa dati kong work, kahit medyo malaki yung kinikita, kung wala ka naman peace of mind, parang wala ring kwenta eh. So mas pinili ko yung peace of mind ko kaysa yung stress. Saka dito ano eh, may mga offset pa, pwede kang mag ano, mag offset ng 2 days. Kaya medyo gusto ko siya. Ay nako, puro stoplight. Dito yung dati kong work eh, sa Nia Road. Hindi naman totally siya work, parang dyan ako nag-OJT kasi. Dito yung dati kong ano work, ano siya, government ano siya,
office work tuloy. OJT pala. Pero syempre, consider mo ng work yun eh. Kaya busina ng busina rin. So yun, naalala ko dati nung mga unang linggo namin, parang 2 weeks yata or unang buwan, libre yung meal namin dyan, kaya nakakatipid dati ako na nag-OJT ako dyan. Pero nung pa December na, parang November yata, nag-decide na wala nang free meal yung mga OJT. Kasi nga, syempre, gastos nga din naman ng ano yun, na office. Pero okay din, maganda experience yan. Yan talaga ako natuto magpalikot ng computer. Yan, tapos liliko tayo dito. Ano ko, salamin ko, sumabit sa salamin. Yun, first time natin dumaan dito sa EDSA. Di talaga ako nagbabiyahe dito kasi nga ayun nga, hindi ko nga alam yung mga U-turn dito eh. Kaya bihira talaga magbiyahe dito. Pero ngayon kailangan na nating alamin. Kasi ayun, may pupuntahan tayo. Pero kung normal day lang, hindi mo mapapadaan dito. Malapit na tayo, liligo daw tayo dito eh. Dito ba yun? Ayun, baka itong liguan na to. Pasok na tayo. So, dito ko natapusin guys. Bye na. Pwede mag-park. Ito.